Meron nga mga ka-farmers nagtatanong sa atin kasi yung inahin daw niyang buntis higit 1 buwan na, kaso lang hinihingal. Ano po ang dahilan ng paghihingal niya? Ano po pwedeng gawin kasi nga buntis, hindi daw pwedeng ma-injectan. Sadya naman po na ipinagbabawal ng mga veterinary doctors na mag-inject sa first and second trimester ng mga inahing baboy. At meron ding mga inahin, mga ka-farmers, na ganyan yung nagiging reaction ng kanilang katawan kapag nga sila ay nagbubuntis. So, na-experience ko din naman na mag-alaga nga ng baboy na ganyan. So, minsan yung iba, yung bukod sa hinihingal, ang mga yan nga ay hindi kumakain. Pero kapag sinubuan mo naman, kumakain naman sila. So, parang mga pabebe lang. Maaaring ang dahilan mga ka-farmers ng sitwasyon ng iyong inahin na hinihingal ay baka naman meron niyang respiratory disease. Nung kami nga mga ka-farmers ay nakaka-experience ng ganyan, so ang ginagawa namin, yan nga ay araw-araw naming nililiguan. At kapag nga medyo malala yung kanilang pagkahingal, ay tapat na nga yung hose doon sa kanilang batok at panay nga ang under nun. So, yung tubig ay dire-diretso lamang na i-open mo. At sa ikatlong trimester nga mga ka-farmers kami, nagsisimula pang mag-inject ng antibiotic. At ang ginagamit namin noon ay yung Betromoxin LA galing sa Seva. At iyan nga mga ka-farmers ay safe sa buntis kapag nasa ganong trimester na. Ayan din mga ka-farmers yung isang malaking challenge sa ating mga nag-aalaga nga ng baboy, na kapag ang ating mga inahin ay nagbubuntis, meron nga din yung mga epekto doon sa kanilang katawan. Katulad nga niyan, yung iba'y hinihingal at yung iba naman ay hindi kumakain. At yan nga mga ka-farmers yung mga alagain natin, at yan nga ay dapat ay lagi o kaya oras-oras nating nauobserbahan. At kapag nga mga ka-farmers yung iyong inahin ay napansin mo na noon la ang hinihingal, noon nga siya ay nagbuntis, ay baka nga dahil ang epekto yun ng kanyang pagbubuntis. At yung ibang mga ka-farmers ay lalo yang lumalala kapag nga medyo palaki na ng palaki yung kanyang tiyan. So mas may tendency na mas hingalin siya doon dahil bibigat na yung kanyang katawan. Kaya obserba lang mga ka-farmers, at saka kapag naman okay na, nakalampas na siya doon sa trimester na first at saka second, so pwede mo na yung ma-injikan at nang mawala na nga yung kanyang paghihingal. Ang mga baboy naman mga ka-farmers ay parang tao din yan, kapag nagbubuntis may mga side effect nga. Kumbaga merong masiselan at meron namang normal lamang sa kanila. At minsan mga ka-farmers, kapag may mga ganyan kayo na inahin, talagang yan ay inyong tututukan. Talagang inyo yan laging uobserbahan. Dahil minsan yung iba mga ka-farmers, kahit wala kang ibinibigay na panturok or injection sa kanila, ayan nga ay nag-a-abort. At dapat din mga ka-farmers, no, kapag gayaan na hinihinga lang inyong mga alagang baboy, ay kuuntian nyo lamang yung bigay na pakain. Dahil minsan mga ka-farmers, kapag ang pakain ay naka-high dense, ayan ay sobrang init sa katawan. Kaya para maiwasan din na madagdagan pa yung isang dahilan ng kanyang paghihingal, ay magbawas ka ng pakain. At dapat din mga ka-farmers na yung inyong mga inahin na hinihingal, yan nga ay dapat ay yung tuloy-tuloy yung supply ng tubig. Dapat yan ay mainom ng tubig, at para nga hindi, baka isa din yan sa dahilan kung bakit sila hinihingal, baka kinakapos nga din sila dun sa kanilang inumin na tubig. Maganda sa kalusugan ng baboy mga ka-farmers yung inyong mga alaga ay mainom ng tubig.